Good morning. Welcome back to the building of Bethel Fundamental Baptist Church, and also to our fellowship this morning, worship, thanksgiving, and giving our time, focus to worship the Lord today. So let's quiet our hearts now and meditate on the glory and the splendor of the Lord, that He is so great and so marvelous in our lives. He is giving us the care every day, protection, and especially to our families and also our friends. We thank the Lord because He has given us good weather today. Actually, this is our anniversary. Although na-transfer po natin sa March. So let's quiet our hearts now, and let's stand, and let's have a quiet time with the Lord, silently worshiping Him. Lord, we worship You because of what You are in my life. Make it very personal to the Lord, and whatever the Lord has done into your life and His character, praise Him for His attribute and His character in your life. So let's have a silent prayer together. Oh Lord God, we bless Your name today. We would like to worship You in spirit and in truth. You are glorious. You are great. You are the Almighty God. We thank You, Lord, because You have given us this time again, worshiping You in spirit and in truth. And we come together around Your word so that we could be taught, we could learn, and that we could apply this into our lives. Thank You, Lord, for each one who have come this morning, the presence of everyone here. And we also would like to thank You for people who are listening and watching in their phones or in their computers, in their homes and places. We pray, Father, that You would help them as they also worship You in spirit and truth. And be still. We'd like to give You the honor and the glory because You are the most powerful person in this universe. And Lord, we humble ourselves before You. We would like, Lord, to kneel before You and say that we are nothing and You are our everything. In Jesus' name we pray all these things. Amen. Remain standing, please. Psalms 33. Shout for joy in the Lord, O ye righteous. Praise befits the upright. Give thanks to the Lord with the lyre. Make melody to Him with the harp 10 strings. Sing to Him a new song. Play skillfully on the strings with loud shouts. For the word of the Lord is upright, and all His work is done in faithfulness. He loves righteousness and justice. The earth is full of steadfast love of the Lord. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa umagang ito na pinagkaloob Niyo sa amin na kami muli sama-samang makapakinig ng Inyong salita, makapanalangin, makapagkantahan. Salamat din po, Panginoon, sa mga kapatiran namin na sa kanilang mga tahanan, Panginoon, na kasama din po namin sa mga oras nito, Panginoon, na nakatunghay. Pagpalain Niyo nga po, Lord, ang aming mga matututunan, aming mga maririnig sa umagang ito. Tulungan Niyo nga po ang bawat isa sa amin. Pakalinisin Niyo po ang aming mga puso't isipan, Panginoon, sa lahat po ng bagay na meron po kami. Alam po namin, Lord, na ito'y galing sa Inyo, Panginoon. Tulungan Niyo nga po kami at patawarin Niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, mga nagagawang kasalanan sa Inyo. Muli, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Itong aming samadalangin, tanging pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. Happy anniversary po ulit. At ang ipapalit daw po natin sa anniversary ng July ay Thanksgiving. So, July is our Thanksgiving month. At hindi po natin kakalimutan na lahat ng mga nangyayari, in spite of ng mga nangyayari,
lagi po natin pupurihin at pagpasalamatan ng Panginoon. Let's sing praise to the Lord, the Almighty. Let's sing What a Fellowship, leaning on the everlasting arms. agapay sa atin. Maraming po salamat. Okay, basahin po natin yung BFBC Statement of Faith. Sabay-sabay po nating basahin yung mga nandito at sa mga kanilang tahanan. Ready? Begin. We believe in the inspiration of the Scriptures, both the Old and the New Testament, the existence of one eternal, all-powerful Spirit, Holy God, manifested in three persons, God the Father, Son, and the Holy Spirit, the Creator of man, heaven and earth, visible and invisible by His direct act. Man, by his own will, disobeyed God, separated from Him and facing eternal judgment. We believe in the virgin birth of the Lord Jesus Christ, the eternal, sinless Son of God, His vicarious atonement at the cross for the sins of mankind, His power to save men from sin, the giver of the free gift of eternal life,
and his bodily resurrection from the dead. We believe in the eternal Holy Spirit, the Comforter and the Sealer of salvation to those who believe in Jesus Christ by faith. We believe in the bodily return of Jesus Christ, the Judge of the living and the dead, those who believe in him to eternal joy and comfort in the presence of God, those who refuse his gift of eternal life to eternal punishment in hell and away from the presence of God forever. Sige po, sa ating scripture reading po, basahin ko po ang whole chapter po ng James chapter 3. Basahin ko po ang verses 1 to 18. Sundan nyo na lang po sa inyong mga mata. Verse 1, My brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation. For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body. Behold, we put bits in the horses' mouths, that they may obey us, and we turn about their whole body. Behold also the ships, which though they be so great and are driven of fierce winds, yet are they torn about with a very small hem, whithersoever the governor listeth. Even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth. And the tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature, and is set on fire of hell. For every kind of beast, and orb, of birds, and of serpents, and the things in the sea, is tamed, and hath been tamed of mankind. But the tongue can no man tame. It is unruly evil, full of deadly poison. Therewith bless we God, even the Father, and therewith curse we men, which are made after the similitude of God. Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be. Doth a fountain send forth at the same place sweet water and bitter? Can the fig tree, my brethren, bear olive berries, either a vine figs? So can no fountain both yield salt water and fresh. Who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him show out of a good conversation his works with meekness of wisdom. But if ye have better envying and strife in your hearts, glory not, and lie not against the truth. This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish. For where envying and strife is, there is confusion, and in every evil work. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.
Medyo bingi yung tahimik natin ngayon. We praise God goodness to all of us. And sabi ko nga, minsan kunin muna natin ang mask natin na mag-smile muna no? Hindi naman tayo nagsasalita, no? Anyway, we thank the Lord for His goodness and ang kanyang control ay nandyan pa rin kahit sa ganitong uri ng pandemic. Ang ibang mga tao talaga po ay nagtatanong, ano ba itong pandemic na ito? Niloob na Panginoon o dinikri niya talaga na ito talagang mangyari o ganon? Saan po ba tayo? Ano ba ang ating pagtingin dito? Okay? So kung hindi niyo po alam ang nangyari po sa buong creation ay nagkakaroon tayo po ng katanungan sa mga kasi ang ibang mga ito nagsabi, decree na yan at ano na yan at kung ano ang sinabi ng Panginoon, kung ano ang niya, doon talaga, mangyayari talaga yan. So, sabi nga nila, so ang rape ay decree ng Panginoon because it is for His glory. Parang hindi ata, ano? Ang pagpatay ng tao ay decree yan talaga ng Panginoon at niloob talaga, hindi naman niloob. Ang niloob kasi iba po sa decree. Ang decree kasi talagang ikaw ang nagplano at ikaw din ang gumawa. Ayan. Pero ang ating pong paniniwala, dahil ang sanlibutan po ay napuno ng kasalanan at ang kasalanan din po ay hindi din po galing sa Diyos. Hindi dinikri ng Diyos, na-determine ng Diyos na magkaroon ng kasalanan. Alam niya magkaroon, pero hindi siya nag-decree na siya mismo ang gumawa na ito ay gawin mo at magkasala ka. At gagawa din ako ng paraan para maligtas ka. Ano to? Drama na lang to. So, marami pong mga katanungan na katulad ng ganyan. Ang ating pong paniniwala, ang buong mundo ay na-create ng Panginoon na tama o wasto. And it is very good. Ngunit, sa sariling kalooban ng mga anghel, ay sila po ay nagkasala. At ang tao po, binigyan din ng Panginoon ng sarili niyang will, kalooban, na kung ano man ang pwede niyang gawin. Kasi po, binigyan ng Panginoon ang tao to have dominion. Okay? To have dominion. Ang ibig sabihin, okay, steward ka, representative ka ngayon dyan, at kung ano po ang gagawin mo, dito po, you will have this will to obey or to disobey. So, ang pinili ng tao po ay nag-disobey. But ang Panginoon po ay gumawa din siya ng paraan para tayo po ay maligtas sa ating mga kasalanan. Pati na po itong pandemic na ito. Okay? Hindi po dinikri ng Panginoon na magkaroon ng pandemic. Kaya nga lang, dahil sa kasalanan ng tao, ayun ang pumapasok na hinayaan ng Diyos. Okay? Hinayaan muna ng Diyos. Nagpunta po sa na siya. At hinayaan niya ang tao na gumawa ng ganyan. At gumawa din ng Panginoon ng paraan para po ang tao po ay maligtas sa kasalanan. And sa ganitong mga bahagi na nangyayari sa mundo nito, ang Panginoon po ay gumagawa din po ng paraan para po tayo po ay maligtas sa pandemic na ito at kung ano man, depende po kung anong relationship mo sa Kanya. Okay? Yan po ang tinatawag natin na conditional. Ang mga prayers natin ay, ang answer doon ay conditional. If you obey, if you abide in me, if. Hindi na bibigay sa iyo kahit na wala kang ginawa, ito. Hindi po totoo po yan. Ang Biblia po ay replete. Marami po siyang mga conditions sa mga sagot sa ating mga panalangin. Okay? Sabi po ng Panginoon sa kay Joshua, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but you shall meditate therein day and night. Blessing, and you will have good success. Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng prosperity and good success if hindi po kayo gumawa doon sa sinasabi niya sa
Joshua 1. Kaya po, sana po naliwanagan tayo. Ang Panginoon po ay gumagawa pa rin. Siya pa rin ang may control sa paligid. Ngunit mayroon po siyang hinayaan niya po ang tao. Ang Panginoon po ay may humility na hindi po niya pinipwersa ang kanyang sarili sa atin, kundi hahayaan mag-disobey ka ba o mag-obey ka, and then consequences will there and the blessings will be also there. So yun po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang sinasabi na, alam na ng Panginoon yan, tama po. The Lord is omniscient. Pero hindi ibig sabihin na kung alam na siya ang gagawa para magkasala ka. Katulad ng isang tao na namin umakyat siya sa puno ng kahoy at gusto niyang putulin ang isang sanga doon. At doon sa dulo banda at dito sa puno banda, doon po siya naglagari. Ibig sabihin na kung talagang maalagari po yan, maputol yan, talagang mahuhulog siya. May tao na pumunta, mahuhulog ka dyan. Mahuhulog ka dyan. Kasi nga, nilalagarin niya ang kanyang inuupuan ayaw niya makinig. Sige pa rin. At nahulog po siya dahil naputol din. At hinabol niya po ang tao doon. Bakit mo alam na mahuhulog ako? Ganun So, ang pagkaalam ng ang tao po ay mapunta po sa kasalanan, hindi ibig sabihin na siya ang gagawa, ikaw ay magkasala. Tayo po ay may desisyon, tayong sarili, at tayo po ay i-reward kung tayo po ay mag-obey sa Panginoon, pero mayroon din consequences kung tayo po ay mag-disobey. Manalangin muna tayo. Salamat Panginoon sa umaga na ito. Tulungan niyo po kami na marinig at sa aming pagbubulay-bulay, ang inyong pangalan, Panginoon, ay mapupuri. At makakakita kami ng mga gems and treasures from the Word of God. Basbasan niyo po ang inyong alagad sa umaga na ito. At sa lahat, Panginoon, nakikinig sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga cellphones, o kung saan man, kayo, Panginoon, ang humipot at mag-concentrate, mag-focus sa aming pag-uusapan ngayong umaga. Ito pong aming sumot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang ating words and wisdom. Okay, words and wisdom sa James 3. Ang itong James chapter 3 ay kadugtong po siya ng James chapter 2. Okay? And palagi po natin tinitingnan ang background, okay, ng mga salita dito. Si James po, siya po ay ang kapatid ni Jesus Christ, okay? Siya po ang kapatid ni Jesus Christ at naniniwala po tayo na si James, siya po ang unang pastor doon sa Jerusalem. Sa unang Christian church doon sa Jerusalem. At ang Book of James po, isa sa mga unang mga libro na sinulat sa New Testament. Hindi ibig sabihin na sa huli po siya, huli din po siya sinulat. Hindi po. Siya ang medyo nauuna na nasulat dito po sa New Testament. At makikita natin sa chapter 2, ito po ang pagsabi ng Panginoon tungkol doon sa works and the faith. Okay? At ito po ay sinulat para po sa mga mayroon ng mananampalataya. Sila po ay sinulat, ito po ay sinulat sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano na po, at hindi po ito sinulat sa mga tao na hindi nakakilala sa Panginoon. Ang James chapter 1, chapter 2, ito po ay pinofocus niya kung ano po ang diferensya sa isang tao na may pananampalataya na gumagawa at sa taong walang pananampalataya. So, isang tao na may pananampalataya na mayroon siyang gawa, ngunit may isa naman taong walang pananampalataya
at kinukompare sa kanyang gawa. At dito po nagkakagulo-gulo ang ibang mga tao na sabi nila, faith without works is dead. Okay? Salvation ba yan? No, it's not about salvation. Yun po ay tungkol sa isang tao na nagsasabi na siya po ay may pananampalataya sa Diyos, ngunit iba ang kanyang ginagawa. So, faith without works is dead. Ibig sabihin, kung may pananampalataya po tayo, sunod po yun ang ating mga mabubuting gawa. Pero kung ikaw ay nagsasabi lamang na ikaw ay may pananampalataya, ngunit taliwas doon sa mga pananampalataya o sa ating faith, so doctrine na sinasabi ng Biblia, hindi po kayo at wala po kayong totoong pananampalataya. Makikita sa ating mga gawa ang ating pananampalataya. Kung ang ating gawa ay taliwas doon sa sinasabi ng Biblia, yung the faith, yun po ay makikitaan ka na wala kang pananampalataya sa ating Panginoon. So, kailangan consistent po ang ating gawa sa ating pananampalataya. O pwede rin sa ating pananampalataya at sa ating gawa. Okay? So, sa umaga na ito po ang ating pagbubulay-bulayan this morning. Uncontrolled words and the wisdom of the world always lead to destruction. Uncontrolled words and the wisdom of the world always lead to destruction. Okay? So, ang background dito, James nito ay kung sabasahin natin na chapter 2, makikita po natin kung contrast po niya ang faith and works. And dito po sa James chapter 3, medyo nagiging masyado siyang practical at sabi niya, the tongue is unbelievably powerful and it cannot be fully controlled. Okay? So the tongue is unbelievably powerful and it cannot be fully. Makokontrol mo siya pero hindi control. So, tinan mo na nito, yung practical na sinasabi dito ni James sa ating family. Okay? I-connect po natin ito sa ating relationship sa ating pamilya. Okay? So, ito po small but terrible. Okay? The tongue is small but it is very terrible. At makikita po natin, tingnan niyo po sa James chapter 3 at sa may verse 3, behold, we put bits in the horse's mouth that they may obey us, and we turn about their whole body. And balikan ko muna ang verse 1 and verse 2. My masters, knowing that we shall receive the greatest condemnation. For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man and able to bridle the whole body. He must able to bridle the whole body. And makikita po natin dito examples and practical illustration kung paano po ang tongue natin, ang ibig sabihin nito ay isang bahagi ng ating katawan na ito na nagiging controversial sa isang tao. Okay? Kung minsan, ang tao po ay masabi mo na masyadong mabait tingnan, pero kung tingnan mo siya, kanyang mga... Okay, the tongue is small, but so is the bit in a horse's mouth. Ay ang bit na yan, yun po ang sino ba sa inyo ang kita ng mga sa horse race? Sino po dito ang tumataya sa Santa Ana? Okay? Dito po, malapit po si Kuya Alex doon sa Santa Ana dati. At malapit din kami doon. Ito po ang ibig sabihin na bit. Okay? Ito po. At nilalagay po yan nila dito sa horse. Ang iba naman po ay I think sa kalabaw ay nilalagay nila, binubutasan po nila itong wala pa itong nose ring. May nose ring na po yung mga baka at kalabaw.
Ayan. So, nilalagay po dyan, binubutas, at kung hihilain yan, ng kung sinong sumasakay doon, kailangan siyang sumunod. Kasi masakit po yun. At ito naman, ang bit na ito, po sa sa bibig o bunganga ng horse na yan para po kung saan gusto ng nakasakay diyan hilain, doon siya pupunta. So yun po daw ang isang practical na illustration ng tongue, no? Behold, we put bits in the horse's mouth that they may obey us and we turn about their whole body. Kung hihilain mo yan, kung hihilain mo ito, ang kanyang buong katawan po ay susunod. Kasi po, mauuna yung ulo eh. Okay? Mauna yung ulo na yan. Kung hihilain mo yan, susunod siya. Okay? Yun po ang isang katuruan dito tungkol sa tongue. Actually, ito po ang tongue na ito ay physical po lang ito, no? Na ginagamit ng katawan galing sa kanyang puso, galing sa kanyang isipan, at ang tongue na ito nagpapagamit gamitin. Okay. So the tongue is small. And so it is like a bit in a horse's mouth. So it is a bit in a horse's mouth, verse 3. The rudder on a ship, verse 4. Ang ibig sabihin, parang siyang, sa amin yung tawag doon ay timon. Okay? Ito sa dulo ng barko. Meron din pong rudder sa harap, no? Pero hindi na uso ngayon yan. Ang rudder ngayon ay dito na sa harap, sa huli. May mga eroplano dati, ang rudder niya ay nasa harap. Yun ang lumiliko. Pero hindi na common ngayon yan. Kadalasan ang rudder ay doon nasa likod. Okay? Kung saan mo siya ikutin, then doon siya pupunta. How do the ship turn? How small rudder turns a big ship. Ngayon ang mga barko ngayon, katulad ng lumberjack at sa iba pang mga barko na tons and tons of people na hindi mo na akalain na barko ba yan o mas malaki pa sa isang building, no? May mga stories din po sila, 100 stories. May siguro kung nandito po yung iba natin yung mga kapatiran, katulad kay alam kong ilang story ang kanyang barko dati, yung luxury ship niya. Kasi ang story na yan ay hindi lamang ninyo nakikita doon sa taas, kundi sa ilalim meron pa rin doon. No? Mataas po yan at malaki, ngunit kaliit-liit ng rudder na ito, yung timon na ito, pwede siyang iliko din ng tongue. Okay? Ang next, the tongue is small, they spark that ignites the forest. In verse 5, sabi po dito sa verse 5, even so the tongue is a little member and boasteth great things. Behold how great a matter a little fire kindleth. And the tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature, and it is set on fire of hell. So, sabi niya dito, ang ating tongue daw ay katulad ng isang maliit ng na-spark ng fire, na kung ilagay mo yan sa isang forest, ay magbibigay utak at malaking pinsala. A tiny spark can set a great forest on fire. Sa California, sa Australia, buwan ang inaabot. Sa Indonesia, buwan ang inaabot. Kunting spark lang ng fire. Okay? Pero hindi maaabot ng mga tao kung paano po siya tumakbo at sila po ay papatayin. Sila po ay gumagamit ng mga eroplano para lang mapapatay itong may posporo dyan, pero ito pong nangyayari. It takes sometimes months to stop the fire. Ang ibig sabihin, not only that it blows up
susunog ang buong mountain range, kundi habang panahon din. Sa habang panahon din, akala mo, ngunit bumabalik at bumabalik at bumabalik, nandyan pa rin po ang apoy. Doon po nakikita natin ang epekto ng dila. Ibig sabihin, ang words na makikita natin. Po, the tongue is small, but he calls it a restless, unstable evil, full of fatal poison. Saan po makita? Verse 8, but the tongue can no man tame. It is an unruly evil, full of deadly poison. Ang mga salita natin na ginagamit natin ng ating tongue, yun po ay puno ng unstable evil. Restless na, unstable pa, evil pa. Yun po ang pwedeng gamitin ng ating tongue. Mga words din na lumalabas doon. Kasi po, walang lumalabas doon kung wala kang tongue. Hindi ka pwedeng magsalita kung walang tongue. Ang maririnig lang sa iyo ay hindi ka maiintindihan dahil po ang tongue na ito, siya ang ginagamit para po mag-speak at mag-enunciate ng mga words at mga phonetics. Yun po ang ginagamit. So, kadalasan, nandyan po ang snake. Nandyan po ang nakita ni Bernard na ahas sa kanilang bahay. Ayan po. Kung makagat daw kayo ng ahas na yan, tingnan nyo po kaagad ang mangyari sa inyong mga kamay. Mas lalo na kung ito po ay pupunta sa ating mga utak. Ito po ang tongue na ito ay nagpapagamit sa maling paraan na kung ano man ang sinasabi ng ating puso at sinasabi ng ating minds ay lumalabas dito sa ating bibig. Nagagamit ang tongue para po ibigkas itong mga salita na hindi magaganda. Ngunit sa isang bagay din, magagamit din sa magagandang bagay. Tongue is small, so it is a bit of a horse's mouth. Verse 3, a rudder na ship is a forest. That forest fire is the one James lingers on. Kaya po yung mga firefighters talagang pinapatay talaga nila kung minsan nagdadala po sila ng mga buhangin para lang po mapatay. No? Kasi pag ganun din ang salita, akala natin patay na, pero sa sunod na taon, nabubuhay po ang mga salita. Kasi po, dumidikit sa ating ulo, dumidikit sa ating konsyensya. No? Dumidikit doon at kung ano man ang sinabi mo last year at kung hindi mo pa napatawad yung tao na yan, mabalik po yun. Okay? A fire that sets the whole course of our lives on fire and it's itself set on fire by hell. It calls it a restless and unstable evil full of fatal poison. So yun po ang summary. It can be used or verbal abuse. So, malapit na po tayo doon. Ang tongue natin, ang ating mga salita, ay gamitin po sa verbal abuse. Marami abuses, no? So, ano po ang mga paraan na makikita natin, maririnig natin na ito ay talagang verbal abuse. Okay? Sabi doon, yelling. Kunting lang, sisigaw ka kaagad. Screaming insults. Sarcastic comments. Intimidating threats. Disregard for feelings. Bahala ka na. Basta ito po ang naramdaman ko, sabihin ko sa bahala ka na sa buhay mo. Okay? Cursing. Ito pa, verbal abuse pala ito. Manipulating words. Minamanipulate mo, no? Isang araw po, kausap ng sabi ko, ang galing mo talaga
mag-sales talk. Ang galing mo talaga mag-sales talk. Okay? Sabi ko, i-cancel ko na lang po yung aking order. Sir, wag naman. No? And then nag-offer pa siya ng mga free, ng mga free, ng mga free. Ako naman, gusto ko yung free. Sabi ko, manipulating words. Ganda mo talaga ngayon. Ang ganda naman ng ano mo, ng maskara mo, ng kilay mo. Pagtalikod niya, tingnan mo yung kaibigan ko, itsura niya parang demonyo. Okay, nag-manipulate ng mga salita. Kabila pala ay mayroon siyang balak na gagawin. So, yun po ang mga verbal abuse, name calling. Okay, no? Negative criticism. Ito po madalas na nangyayari. Instead po na makapagbigay po tayo ng encouragement, yung negative criticism of verbal abuse, it usually leads to emotional abuse. So pag verbal abuse po, tao na ito ay napuno na siya sa kanyang sarili, sa kanyang emosyon, sa kanyang pag-iisip, na mangyayari po ay magmumukmok na lang siya doon sa gilid, and ang gagawin niya ay hindi na po siya magsasalita because he is emotionally damaged already. It is used in combination with verbal abuse. So ang emotional abuse and verbal abuse ay magkasama po yan. Ang ating dila ay pwedeng magamit sa dyan. So, sabi po dito ay the tongue is also untamable and weird. The tongue is untamable. Hindi mo siya matame. Kahit na may maganda ang teeth mo dyan na parang wall dyan sa dila na yan, lalabas at lalabas yung dila na yan. No? Okay? Weird. Bakit po? Ito po, tingnan natin. The tongue is untamable. We have no hope for controlling our words on our own sinful human beings. Blessing and cursing shouldn't come out of the same mouth. That's bizarre and sinful. So itong mga cursing nito at iba pang hindi magaganda ay hindi dapat ito mangyayari sa isang tao na Christian na nandiyan na po sa kanyang bibig ang mga blessing. Kasi po, kung lalabas po itong cursing nito, that is called bizarre and sinful. And sabi niya, it's as weird as salt water and fresh water coming out of the same spring together. Makita po natin dito, no? Hindi bali, ano ko na lang mamaya, ano? It is like a water of salt water and fresh water coming out of the same spring. Doon sa amin sa probinsya, dami doong ang tawag namin doon ay tuburan. Okay? Spring. At nagsasprout po siya. Kadalasan po yun, ang spring namin doon talaga ay fresh water at ang lamig-lamig. Ngunit sabi niya, ang bibig daw natin, ang tangpo natin, ay katulad ng isang spring na lumalabas din ng salty water at saka yung fresh water. Weird, di po ba? So kung at sasabi blessing and positive thing ang nangyayari, the word sa ating mga bibig, it is a weird thing na lalabas din po doon ang mga negative criticisms at ang nakikita natin kaninang mga verbal abuse. Ano pa ang weird po dito? It's as weird as growing figs. Ang olive tree ay may olive fruit. Hindi po siya fig. Pero makikita ka ba na isang mangga ay nandun din sa kanyang ang santol, wala pang grafting doon dati, di ba? Pwede ba 'yon? Pwede ba 'yon? Isang santol at saka ang isang sanga ay may santol, ang isang ay may mangga. Weird, no? It is weird. Ano pang weird dito?
yet speaking both blessing and curses with the same tongue is normal behavior for sinful humans. Normal dahil tayo po ay nakagawian na ito po ang ginagawa ng mga tao. Okay? Nakagawian na siya po ay gagawa at magsasalita ng katulad nito. Doon sa James 3:13-17, sabi niya, Who is wise and understanding among you? By his good conduct in the meekness of wisdom. Okay? Sabi niya, kung ikaw po ay mayroon pang good conduct, let him show his works. Ano po ang good conduct ng tao? Meekness of wisdom. The meekness of wisdom. Ibig sabihin, kahit na ikaw po ay may wisdom, nandoon pa rin po ang meekness. Ngayon, sa mga tao, marami po siyang alam, hindi na po meekness ang nangyayari. Talagang boasting na. Alam ko yan. No, alam ko yan. Magtahimik ka na. Alam ko yan. May gatas pa ang bibig mo. Ayan. Yun po ang sinasabi ng ibang mga tao. Pero kung may wisdom po daw kayo, ito po daw ay may kasama na meekness sa isang Kristiyano. So, disiplina po ito eh. Didisiplinahin po natin ang ating mga sarili na kung ikaw po ay mataas ng pinag-aralan or may wisdom po kayo, then it should have meekness. O, palagi po sinasabi, Kuya Willie, sorry palagi sinasabi ni Kuya Willie sa amin dito sa Zoom namin, puno po siya, humble siya, no? Humble siya. Marami siya mga ginagawa, pero humble siya. Naririnig ko yung Kuya Willie palagi. So, itong wisdom na ito, hindi ibig sabihin na kung mayroon ka, ay wala kang meekness. Okay? And sabi dito, this truth call for understanding. It calls for understanding. Sabi niya, who is wise and understanding among you? By his good conduct, let him show his works in meekness of wisdom. Basahin ko po sa Tagalog sa verse 13. Sabi po niya sa verse 13, sino ang marunong na tao at puno ng kaalaman sa inyo? Hayaan siyang ipakita mula sa isang mabuting pamumuhay ang kaniyang mga gawa at may kaamuan ng karunungan. Ang totoong taong may karunungan ay may kaamuan. Maamo. Makikita ba natin ngayon yan sa ating society ngayon? Okay? Paligsahan. Paligsahan sa Kongreso. Paligsahan sa Senado. Kahit na sa bahay, paligsahan pa rin. No? Ang anak, tay! Panahon pa yan ni Kupong-Kupong! Ang sa amin doon ay, sa Limasawa, sabi namin doon ay, panahon pa yan ni Magellan! Kasi nandoon ang ni Magellan sa Limasawa no? So parang it is just an tapos ay magsasabi na ay, alam kami sa inyo, tay! Totoo na nga naman kasi sa computer magaling tayo, hindi natin alam. Nati-stress si Ate Mian dito sa computer na ito no? Ngunit hindi tama po yan na yun ang ating mga pananalita. Sana po mga anak, narinig nyo ba kami? Mga tatay, hindi insulto nyo kami. Big na ganon. O, sasabihin naman ng tatay sa anak, oy, anak ka lang! Okay? At tinuturo pa. Ang sinasabi po ng Ephesians, do not provoke your children unto wrath. Kaya balansihin po natin. Okay? May wisdom, pero may kaamuan. Okay? Ang next dito, this truth call for understanding. Because, sabi po diyan sa may James chapter 3, verse 3, who is wise and understanding among you? By his good conduct, let him show his works in the meekness of wisdom.
Okay? In the meekness of wisdom. Sana po makikita po natin ito. No? Makikita po natin ito sa ating mga buhay sa pamilya na nandoon po we are respecting another person's idea. Maliban lang kung talagang taliwas sa salita ng Panginoon. Pero kung minsan sa ating usap-usap sa loob ng tahanan, kung minsan kung sino po ang may pera, siya po ang nasusunod. Mataas ang sweldo ko sa'yo, kaya sumunod ka sa akin. Ganun. Hindi po yun Hindi yun ang pamilyang Kristiyano no? Wisdom is as wisdom does. Ibig sabihin, kung kayo po ay may wisdom, kung kayo po ay may karunungan, ang sinasabi dito na kung kayo po ay marunong at may karunungan, ay dapat mag-result po siya sa kaamuan. No? Ang wisdom proud. Okay? Wisdom is not proud. James indicated that what a person does is a strong indication of what they actually believe. So kung minsan puno po tayo ng verses sa scripture, no? Nagme-memorize po tayo ng mga verses. At marami pa po ating mga ginagawa sa ating mga Bible study, sa ating Sunday school. We are doing in order to have an exercise, spiritual exercise. Pero ang pinaka-importante dito, the most important part here is the practical application of the Word of God into our life. Kung minsan kasi, may alam tayo pero hindi natin nako-connect ang salita ng Panginoon doon sa pang-araw-araw natin na buhay. Ito po ay reminder lamang. Ako po ay nire-remind ko rin ang aking sarili. It's because I can fall into a trap also. Okay? And I have fallen into a trap many times in my relationship with other people. So James indicated that what a person does is a strong indication of what they actually believe. Kung ano po ang inyong ginagawa, yun po ang inyong paniniwala. Hindi po pwede na faith without works ay okay lang. Hindi po pwede. Sabi ni James, faith without works is vain. So next, wise people lead lives full of good works done in humility of wisdom. So sa bahay natin, sa ating pamamahay, siguro po may mga we respect that. Okay? Ito ang aking sinasabi palagi. I always ask older persons if I will make a very important decision in my life. I will ask than me. So kung ako po ay 60 years old na, maghahanap ako ng older person than me. Katulad kay Kuya Oliver. Ay, bata ka pa sa akin. Ano? I will ask a person who is older than me because they have wisdom. So siya siguro 70 years na siya na ito sa buhay niya na Kristiyano ay nakikitaan na po siya ng wisdom. Ano ng mga anak po ni David bilang hari. Sila po ay naghahanap ng kanilang kapantay lamang at ang mga younger persons at doon po sila kumuha ng mga advices. Hindi naman ibig sabihin na wala silang advices na ibibigay sa iyo. Pero ang importante dito ay hindi po yung facts, kundi ang wisdom na paano nila gagamitin ang knowledge and facts. Kung paano nila i-apply sa mga sarili. So titingnan po natin ang worldly wisdom. The worldview of the world concerning wisdom, instead of humility, worldly wisdom leads to every person to make their lives about themselves. So ang wisdom nila po ay ganito. Ang itong wisdom nila ito ay naglilid bawat tao para po gumawa sa kanilang sarili. Okay? Para lang sa kanilang sarili, they don't think of other people. Palagi ko po, sorry po hindi ko lang alam, may mga millennials pala tayo dito, no? At mga XYZ. XYZ ba ang iba? Ano ka ba? XYZ ka na? Ha? May Y pa? May Z pa? Saan pa ito?
Okay? Pero po ito pong nakikita ko, I am not telling you that your generation is bad. Or I'm not saying that. Pero nakikitaan natin, especially po sa school, na kung sila ay gumawa ng kanilang sarili, ay always ang lahat-lahat ng mga na sila. No? Pero nakikita ko po ito, no? Hindi ko ako nakapagpaalam kay Von, pero nakita ko kay Von. Kung gutom na siya, kami po ay gutom na rin. Pupunta yan sa kitchen at magluluto. At ibo-boast pa niya sa'yo kung anong niluto niya. Daddy, mayroon akong bagong menu. O, sabi niya, sana. Sabi ko, sana. Kakain ako. Hindi po, para lang sa akin yun eh. Ay, crap. Yan para sa inyo. So, hindi ko lang alam kung ito po ay sa lahat ng mga bata na Zina at Asibon. Whatever. Pero ito nakikita natin na para lang sa kanila. Para lang sa kanila. Okay? So, sana natin yan. At hindi lang po ito sa mga generation ngayon. Ito po ay nangyari na long before. It is also a deep problem church in Corinthians. Okay? Kasarili. Sila noon. At ito po ay napupunta hanggang ngayon. So, yun po ang verse natin. This mindset tells us to look at what other peoples have, decide what we want. That is bitter envy. Yun po ay makikita natin diyan sa mga verses na yan. Ano? Bitter envy. And then make a plan to get it for yourself. It is selfish ambition. Success according to the word is getting what you want in life. Success na yun. Gusto ko gusto kong mangyari. So, yun po ang success sa kanila. So, mayroon silang may envy pero bitter envy. Masidhing. Anong envy sa Tagalog? Inggit, matinding inggit at bitter pa talagang kailangan nilang gagawin po yun. And then, selfish ambition. Makikita po dito sa next na verse natin. Before we go to that, without wisdom, in words, will resort to disorder in the family, community, and country. Kasi po, dikit-dikit po ito eh. Wisdom, without wisdom in words, will result to disorder in family, ang pinakamaliit na unit of our society and family natin. Then community sa ating mga barangay. And then sa country. Kung ano po kasi ang nangyayari sa bahay, kung may problema doon, ay nadadala sa barangay. Hindi po ba? Po sa barangay po yun. Especially sa barangay hall. Kasi yun ang kanilang yun ang kanilang ginagawa sa loob ng bahay eh. And then, it will result to our country also. So without wisdom, in words will resort to disorder in our family, community, and country. Ito po mga verse natin. No? But if you have bitter jealousy, yun po ang sinasabi doon sa mindset natin, to look at what other people have. Ang mindset natin, to look at what other people have and decide what we want, that is called bitter jealousy. Masidhi, no? Tingnan po dito sa Tagalog kung ano talaga ang ibig sabihin niya sa James na yan sa Tagalog. Okay? Nakakaiba ito, no? Sa English po, James. Dapat sa Tagalog po ay Jaime. Santiago. Ang layo, no? Okay. Sabi po dito sa verse, saan po tayo? Verse 13 and 14. But if ye have bitter envying, ngunit kung kayo ay may mapait na pagkainggit, mapait talaga. No? Parang gustong-gusto mo talaga, mapait talaga na inggit at
sigalutan sa inyong mga puso. Huwag magmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. But if you have bitter jealousy and selfish ambition, ang selfish ambition na yan, then make a plan to get it for yourself. Okay? So yun po ang sinasabi natin kanina. Then you make plan to get it for yourself, that is selfish ambition. Envy nito or bitter jealousy, if your mindset is to look at what others people have and decide what we want, that is bitter envy. Tinitingnan po natin ang verse diyan, ano? And then, sabi po dito, do not boast and be false to the truth. Huwag kayong sabi dito sa Tagalog, huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Okay? So yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon, pwedeng pumunta sa ganong paraan. Okay. And then, this is not the wisdom that comes down from above, but it is earthly and spiritual and demonic. Wow. Sana po ang ating mga salita, kung ito po ay lumalabas, ay hindi po siya katulad nito. Hindi po siya dapat earthly, hindi po siya unspiritual, and hindi po siya demonic. Dahil siya po ay magiging demonic, result ng inyong salita po ay magre-result ng isang hindi maganda sa isang tao. Nagmukmuk na siya, magsusuicide na siya, dahil binubuli na siya. So, yung salita na yun ay, sabi ni James, demonic pala ang mangyayari doon. Okay? So, next. For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder. Sandali pa. There will be disorder and every vile practice, but the above is first pure, then peaceable, then gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere. So, i-connect po natin ang words and wisdom. Kung itong words na ito ay nagpapakita ng wisdom, then, no? Wisdom from above. Wisdom, it means na ang mga salita mo ay nagko-connect po siya sa salita ng nagko-connect po siya sa wisdom ang ating mga salita. It is peaceable. Ibig sabihin, kung may sinasabi po tayo ng words ay nagre-result sa peace. Hindi po siya nagre-result ng away-away. Hindi po siya maanghang. Maanghang na salita. Open to reason. Ibig sabihin, if somebody will say something, you are open. Okay? Because that is wisdom. Kung inyong paniniwala at inyong palagay na ito po ang inyo lang naiisip, at close na po kayo sa suggestion ng ibang mga tao, open to reason. So, siguro maganda din po sa ating mga Kristiyano na magiging open tayo kung mayroon po tayong mga panukala at we are reasoning with one another because this is wisdom. Hindi po na ikaw ay sinusupalpal sa inyong mga idea, hindi po yun. Kundi you're open to wisdom and then magbubuhay po tayo. Sabi po niya, ang wisdom, words of wisdom ay full of mercy and good. May pag-unawa. Okay? Saan ba ang karunungang ito ay hindi bumababa mula sa itaas, kundi ito ay makamundo, makalaman, makadiablo. Sapagkat kung saan may pag-iinggit, may kainggit at sigalutan, ay may kaguluhan at bawat masamang gawa. Ngunit ang karunungan na nagmula sa itaas, unang-una ay malinis, pure,
Pagkatapos ay mapayapa, peaceful. Mahinahon, gentle. At madaling pakiusapan. Ang ganda, no? Madaling pakiusapan, that is open to reason. Ano pa po? Puno ng kahabagan at mabuting mga bunga. Habang inaaral ko po ito, sabi ko, ang lakas pala ng ang lakas pala ng dating ng words na full of wisdom. Ang lakas ng kanyang dating. Ngunit ang ibang mga tao po ay ayaw nilang gawin 'yon. Dahil ang nananatili sa kanilang puso, mumutawi sa kanilang mga bibig ay kung ano po ang gusto nila. Envy, strife, yung kaninang sinasabi natin, at makadyablo. Okay? Ano pa ang sabi po diyan? Walang pagtatanggi, that is impartial and sincere. Walang pagpaimbabaw. So yun po ang words of wisdom. Hindi ibig sabihin na kung hindi ka magsalita dahil kailangan mong hindi magsalita. That is also wisdom. Kung nagkakagulo na sila doon, pagkatapos magsasalita ka pa, na hindi naman makakatulong talaga, ay hindi pala wisdom po yun. Buti na lang po, ang wisdom din po ay pwede rin nga ikaw ay may tahimik muna. Tahimik muna. And that is wisdom also. So, ang next natin dito, sa Psalm 10 verse 7, ang sabi doon, His mouth is filled with cursing and deceit and oppression. Under His tongue are mischief and iniquity. Sa ating mga pamamahay, ito po ay nangyayari. Baka meron diyang cursing. Meron pa bang curse? Okay. May oppression. May mischief and iniquity. So, pupunta po tayo paano natin ilagay po ito sa ating mga Christian homes. We must be concerned about words and wisdom in our Christian families. Okay? So kung may tao dyan sa ating pamilya na sa tingin mo ay wala siyang wisdom doon, ay sabihin mo sa kanya ay walang wisdom yun. Hindi po siya nagre-result sa peace. Walang, ganoon po, basahin po ninyo uli, no? Hindi siya nag-result ng peace. Ano pa? Kung hindi siya pure, hindi siya nag-result ng peace, hindi siya hindi siya open sa reason. Hindi siya full of mercy and good fruits. Maganda po sa Tagalog kanina, no? At impartial and sincere. Kaya po makikita natin na yun po pala ang pinanggaligan ng wisdom. Okay. Sa 2 Timothy 3:1-5, sabi po dyan, days there will become times of difficulty, for people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive. Ito po ay nangyayari sa ating pamilya. Disobedient to parents, ungrateful, unholy, heartless, unpeaceable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than God, having the appearance of godliness but denying its power. Avoid such people. Avoid also abusive people. Okay? Sana po sa ating pamilya wala po words. Abusive na mga gawain. Dahil ito po ay hindi maganda at hindi po siya nagpapakita ng wisdom sa ating mga pamilya. Okay, there are abuse in our families also, in our Christian family, whether you like it or not. Mayroon pong nangyayari ng mga abuse sa ating naghahanap po ako. Actually, may nahanap po ako ng mga statistics dito, pero ang statistics na ibigay ko sa inyo ngayon ay hindi lamang doon sa mga Christian family, kundi sa lahat ng mga families. There are also abuses inside our families. Kaya po titingnan po natin ito, kung gusto po natin na magiging peaceful at lahat-lahat po na sinasabi doon ng pure, lahat-lahat ay kailangan muna ay makikita po sa ating mga pamilya. It can be husband to wife. A husband can be abusive verbally to his wife. And also the wife can be abusive verbally to his husband.
The parents also can be abusive to their children. Nakikita natin yan sa TV. Okay? Nakikita natin yan and it is rampant ngayon. Children are also abusive to their parents. Tay! Kailangan ko ng 5,000. Ang tatay naman, nagkakang pangdarapa sa paghanap ng 5,000. Saan po kayo pupunta? Sa aming project po. Saan po ninyo gagawin ang inyong project? Sa Asia. Yun pala, hindi pala project yun. Okay? They abuse their parents. Okay? Na hindi naman kailangan, pero parang, no? Ito po, violence, on average, people per minute are physically abused by an intimate partner in the United States. During 1 year, this equates to more than 10 million women and men. Wow. No? Ito po isang statistics na galing po sa National Coalition Against Domestic Violence. Ang average po ay 20 people sa United States lang yan. Wala pa po doon sa Saudi Arabia, doon po sa mga Muslim countries at sa iba pang mga country. Sa Pilipinas, wala pa doon. 10 milyon sa isang year ang ina-abuse man o babae. And 1 in 4 women and 1 in 9 men experience severe intimate partner physical violence, intimate partner contact sexual violence, or intimate partner stalking with impacts to as injury, fearfulness, post-traumatic stress disorder, use of victim services, contraction of sexually transmitted diseases. Ito po, hindi na bago sa atin to. At hindi lamang po tayo nagsasabi dito na salita ng Panginoon, it is already happening today. Sa mga pamilya, ito po ay nangyayari din. And we will not close our eyes to this. Dito po sa Bethel Fundamental Baptist Church, we know that it is happening and we have to do something about it. Especially first, doon po sa ating mga pamilya. In 3 women and 1 in 4 men have experienced some form of physical by an intimate partner. This includes a range of behaviors like slapping, shoving, pushing, and in some cases might not be considered domestic. 1 in 7 women and 1 in 25 men had been injured by an intimate partner. 1 in 10 women had been raped by an intimate partner. And sabi po nila, ay data is unavailable on male victims. Bakit kaya? May mga biktima din palang mga lalaki dito. Next po, 1 in 3 women and 1 in 4 men have experienced some form of physical violence. Ay po, tapos na po yan, ano? Okay, next. 1 in 4 women and 1 men had been victims of severe physical violence. Example, by being strangling by an intimate partner in their lifetime. Next, on a typical day, there are more than 20,000 phone calls placed to domestic violence hotlines. So hindi lamang po sinasabi ng Biblia ito. Hindi lamang po sinasabi ng 1 Timothy chapter 3. Kundi kung titingnan po natin, may mga data tayo, may mga statistics tayo. At ito po ay totoo. At siguro ang iba sa atin ito, but we just pray to the Lord na hindi po ito magtutuloy-tuloy. It's because words that has wisdom can heal. Okay? Words that has wisdom. Partner violence accounts for 15% of all violent crime. Women between ages 18 to 24 are most abused. 19% of domestic violence in hindi lamang po ito, minsan sa loob ng bahay,
kung may violence, sa workplaces may violence din. Okay? Sa workplaces ay may violence din. Domestic victimization is correlated with a higher rate of depression and suicidal. Because of these abuses, verbal man o physical abuses, ito ay nagkakaroon ng higher rate of depression sa isang tao and suicidal behaviors. Of people who are injured by intimate partners, medical care for their injuries. Bakit po? Tinatago na lang nila po ito. Tinatago na lang nila. Okay? Homicide. A study of intimate partner homicides found of victims were not the intimate partners themselves, but family members, friends, neighbors, persons who intervened, law enforcement responders, or bystanders. 72% of all murder-suicide involved an intimate partner, and 94% of victims of these murder-suicides are female. This is a fact. And I pray na sa panahon na ito, sabi po ng Biblia, in the latter days, this will come. Perilous time shall come. And I pray, Christians, I would like to challenge you as your pastor this morning. If you are experiencing this, it will start muna doon sa bahay because of words, abuse. And it will go to physical abuses. And then it will go to your works. And then it will go to your barangay. It will go to your community. The Bible is true in the last days. Kaya po sana tayo po mga Christians, we would really wake up, no? Hindi ko alam kung bakit may pandemic ngayon. Sa time ng pandemic, meron din statistics doon, tumaas po ang domestic violence during this pandemic. Kasi nandun ang tatay, nandun ang nanay sa isang bahay, hindi makalabas. Nandun na lang sila, nag-aaway-aaway sa loob. Lastly, children and domestic violence. 1 in 15 children are exposed to intimate partner violence each year. And 90% of these children are eyewitnesses. Sa bahay, kung nag-aaway ang nanay at tatay, they are witnesses to this violence. What is the difference between a Christian home and a non? Will you make a difference dito sa umaga na ito? You will make a difference that is different. Because if other homes that are not Christian are still the same, po, si James po ay mali. Sabi ni James kasi, kung ang faith natin po ay nagko-coordinate po siya sa ating works, then you are a different people. You may... And then, masama at sa mga pamilya believer. We are making some ministries. May awa na tayo, no? Meron na tayong iba pang mga ministries. Nila nakikita ang love doon po sa pamilya, ang nakikita nila ang love doon sa children's ministry. Ano pa ang ginagawa natin? Wala tayong magagawa, pastor eh. Nandito po tayo sa pandemic ngayon, ano? Pero what are we doing? Salamat po sa inyo na nag-cooperate together with our Sunday school. This pandemic, na-reach out natin yung mga bata. Ngunit hindi pa rin natin sila makokontrol. Anak, mag-devotion ka na. May Sunday school na. Wait lang!
let's make a difference. Ngayon pa lang sa bahay natin, let's make a difference. Na ang mga bata natin, ikaw ay tatay, ikaw ay nanay, iipunin natin sila, and kung hindi man kayo nakikinig doon po sa Sunday school, sa online, you make a difference na tipunin niyo po sila at you make a good impression about the Word of God. Ito, 90% of these children are eyewitness. At ang kanilang isipan po ay nadumihan na. Akala nila, normal na lang yan. Normal na lang. Akala nila, yun. Hirap ano? So as I close this morning, Christian family must be the haven of good relationship. The Lord is coming very soon. And let us discipline our words that would come together, that Jesus be magnified. Words and wisdom of the world always lead to destruction. And let us resolve for the future of our families that will be the lights in this dark. Ito po ang challenge natin. The application is in your hands right now. And hindi ibig sabihin, pandemic na ito ngayon, ang nangyari, wala na tayong pwedeng gawin. Marami pa tayong gagawin because ang mga anak natin ay sa bahay na lang ngayon. And we could ask them, sit together with them, pray with them, read the Bible with them, and give them a good example in words and in deeds. Can you pray that prayer this morning? Lord, help me as a father, as a mother, and as a child to be a good channel so that my family will be brought to you. Let's pray that prayer this morning, and it will make a difference in our church and in our community. Let's pray. Thank you, Lord, for the example as James is talking about a life that is full of wisdom because of their words. And we pray, Father, that we should be a channel of blessing to our families, father, mother, children. We have a responsibility before them. We have also a responsibility before you that we will do this. Thank you, Lord, because you are there helping us. Magagawa po namin ito, Panginoon, sa inyong tulong. Dahil hindi namin ito kaya, Panginoon. Hindi namin kaya dahil kami po ay nabahira ng kasalanan. Ngunit kung kayo po ay, Panginoon, ay nandiyan, tumutulong sa amin, walang imposible. Salamat at kayo po ang nagbibigay sa amin na isang promise na kayo po ay nandiyan at tutulong sa amin kung kami ay lalapit lamang sa inyo. Salamat muli sa inyong pakinig sa aming panalangin. Ito pong aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat, Pastor, sa message ng dinala niyo po. And we will come to our tithes and offering for today, for this Sunday. I will read the book of Malachi, chapter 3, verse 10. Bring tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now, herewith saith the Lord. I will not open you the windows of heaven, and pour out a blessings, that there shall be no room enough to receive from it. We will pray. Our gracious God and Heavenly Father, thank you so much for this opportunity that we could able
to hear your word today. Thank you for the blessings that you bestow upon us, even for the provisions of our needs for this week, for the things that you bestow upon us, even our health, Lord. We praise you and we thank you. And one way that we could able to offer you, Lord, is to thank you for everything that you do. As we love you so much, and we will able to bring this our offering, our tithes to you, O Lord, as a sign of our great love to you, Lord, and how you protect us also, and how you bless us, Lord. May you bless these blessings, this offering, and may it able to support for your ministry here in Dasmariñas, Lord. Thank you, and again, we bring back all the glories to you in Jesus' name. Amen. May I request yung dalawa pong deacon sa pag-assist to get our offering. At sa mga nasa online friends namin sa Facebook, meron po tayo dyan na bank account details ng church. Sa general fund natin at sa mission account po natin, nandyan po yung BPI account natin. Makikita niyo na naman sa screen nyo. And also for the building fund account, both of them are in BPI account po yun. So, pwede nyo pong gamitin yung online service ng mga bank nyo, online banking, or you could able also to use I think PayMaya or other remittance center na pwede pong And salamat po sa mga online friends namin na nagsusupport din po sa church, and may it be ang binigay niyo po, it will give and it will help sa ministry po ng church na ito. Please pray also, Lord, sa ating building project na magko-continue yata this coming meron po tayong i-raise na fund for the labor and sa mga meeting dito sa church. Please pray also for the workers na gagawa dito. Hopefully makarating sila this coming August. And for that, mayroon din tayong mga fundraising po sa building. I hope that you could able to support our building project. Sige po, for our closing prayer, please stand po as we close our worship service this morning. Let's pray. Thank you, Father, for this time and opportunity na pinagkaloob niyo po sa bawat isa po sa amin dito po sa worship hall sa Bethel, and doon din po sa mga bahay ng aming mga kapatid, and to all the viewers po worldwide ng service na ito. Gabayan mo nga po ang bawat isa na may apply po sa aming mga buhay and family, all the words that we receive from you, Panginoon, sa iyong mga salita. Tulungan niyo nga po kami na ito ay may isang pamuhay po namin, and we could ang aming mga friends, community, and co-workers din po, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, at dinadalangin ko po ang aming temporary na paghiwalay, na gabayan niyo po kami dito sa aming pag-alis sa building na ito. At for this whole week, Panginoon, we will be safe from this virus, and sa lahat din po, Panginoon, ng aming mga gagawin for this week. Ito pong amin dalangin na may pagpapasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Keep you from falling.
po mo po.